Ito pa, isang BO-BO din. Nakaalyado yung mga DDS. Sino po ito? Oh, Magkais si Marcoleta. Lawyer to, attorney to. At si Marcoleta nila, mga kababayan, saglit lang, para naman maliwanagan tayo kung ano ba yung estado o yung standing ni Rodante Marcoleta sa Senado, mga kababayan. Kung pang-ilan ba yung kanyang posisyon sa karera ng senador, mga bossing. Wait lang. Ito, mga DDS, nasaan na ba? Rodante Marcoleta. Oh, may pinaglalaban eh. Rodante Marcoleta 22. Ayan o. Marcoleta, Rodante, Dizon. Pang-ilan? Uy, sadali. Nawala o. Pang-ilan? Pang 22, 23. Simula ho, nung sinabi ni Marcoleta, mga kababayan, na dapat daw hindi na tinatanong ang vice-presidente tungkol doon sa budget, no? Sa Congress. Oh, yun. Sabi nung mamamayang Pilipino, sabi nung mga humahanga sa kanya dati, dati idol ko to eh. Ngayon, bungog din pala. Ang ating bansa po, mga kababayan, pabagsak ng pabagsak dahil po sa mga magnanakaw na mga politiko, mga bossing. Ngayon, ang isinusulong ni Marcoleta at malakas ang loob na sinabi pa sa publiko, mga bossing, na hindi na ba tayo gumagalang, no, doon sa tradisyon nitong kongreso na kapag vice-presidente hindi na kailangan tanungin kung saan gagamitin yung budget. Ayun, bumulusok po pababa, napunta po sa 22 at 23. Kahapon nakita ko si Robin Padilla, mga bossing, naka-live. Nandun si Kadante. Panahon niya na, time niya na para magpa-picture. Nakaganon lang si Dante, tulala. Siguro, ano ba to? Tama pa ba tong ginagawa ko? No? Ano ba to? Okay pa ba tong ginagawa ko? Papapicture pa ako? Pang number 22, 23 lang naman ako. Hindi pa pumasok sa top 20. Anyway, ano ba to? Yung kay Marcoleta, tingnan nyo po ano to? Lawyer. Kung di ako nagkakamali. Pero ang babaw po, mga kababayan. gumawa sila ng sabi nila, magkaisa tayo. Magkaisa. Nakita nyo ano nangyari sa kakamping? Kahit papaano, sumusuporta yung mga kapatid nating mga kakamping, yung mga kaibigan nating mga kakamping. Bakit to? Kasi nakikita nila ang gawa ng isang Presidente Marcos. Nakikita, na-appreciate ng mga kakamping. Nagkaisa, di ba? Sumusuporta sila. Sa DDS, hindi naman. Umpisa't umpisa pa lang po. Kayo na yung mga nagmautog Umpisa pa lang. Kayo na yung nagngangal-ngalan adik ang presidente. Ganyan ang presidente. Wala. No? Sila po, bumaklas talaga, mga kababayan. Bakit? Kasi nga mga bossing, kinakabahan na po sila na na lalo pong makita at mahalata po yung mga kagaya ng mga confidential funds. Nakita nyo po yung mga nangyayari ipinapakita sa hearing sa confidential funds na hindi po nila maipaliwanag ho. Yan ang kinatatakutan nila, na mas madami pa pong mabuko nung panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, mga boss. Kaya ang ginawa nila, siniraan po nila ng siniraan, na ang akala, mga kababayan, nila, makukuha nila ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Ngunit subalit datapwat, sila pala yung nag-dead end. Sila pala ang humina ng humina. Sinasabi nyo, lumalakas ang DDS, lumalakas sa suporta kay dating Pangulong Duterte. Anak na tinapa, kung titignan nyo nga yung mga nyo, pa-EDSA ninyo, ilan na lang ba kayo ngayon?
Oh, di ba? Nung mga umpisa ninyo, napupuno ninyo yung Liwasang Bonifacio. Ngayon, ilan na lang kayo? 17, isama mo yung kalbo doon, si Morales. Paubos kasi kayo kasi puro paninira yung ginagawa ninyo. Baka yung 17 nga na yun, lahat pa vlogger eh. Kada isa may 6 na cellphone na hawak eh. Eh yun talagang gustong-gustong pumunta nung mga yun. Diyan sa rally. Bakit? Eh madaming palipad eh. Di ba? Madaming palipad eh. Kaya pupunta sila. Obligado talaga silang pumunta. O hindi nyo pwede sabihin, Mark Ramos, naiinggit ka doon sa palipad sa kanila. Ano? Check nyo yung ilalim ninyo. May dollar sign o wala? Wala. Kasi enough namin. Ayaw namin na makakatanggap ng mga galing doon sa mga subscribers namin. Dahil mas naniniwala kami na dapat sa mga anak, sa mga magulang o doon sa mga mahal nila sa buhay mapunta yan. Kaya hindi nyo kami pwede sabihin, Mark Ramos, inggit ka doon sa mga palipad. Kami po ang nag-off mismo nung palipad namin. Anyway, may sinasabi si Marcoleta. Tuloy na natin. Oh. Marcoleta! Sabi nila, magkaisa tayo. Oh. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Uy, sabi ni Jesus, B.O.B.O. yata to. Kasinungalingan ko daw, si Marcoleta yan nagsasalita, ipinapaliwanag natin. Sabi daw po, mga kababayan, magkaisa. Pero bakit daw po i-impeach ang ating vice-presidente, sabi ni Marcoleta. Sabi nila, magkaisa tayo. Oh. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Oh, hindi naman pwedeng magstay doon ang gobyerno kung madaming nakikita, no? Na hindi maipaliwanag galing sa vice-presidente. Di ho ba? Oh. Alangan namang nakikita na ng gobyerno, meron ng mga illegal na nangyayari. Nakaano pa din, nakasuporta pa din sa inyo. Hindi naman pwedeng ganun, boss. Paanong pagkakaisa yun? Oh. Paanong magkakaisa ang isang bansa kapag ka ini-impeach mo ang Vice President? Ini-impeach kasi madaming hindi mapaliwanag, boss. No? Ang ibig mo bang sabihin, Marcoleta? Lawyer ka, di ba? Mambabatas ka. Tama ba ako, lawyer si Marcoleta? Ibig niyang sabihin, porket nagkapangakuan na mag-unite, no? Na magprotektahan, pati po yung mga irregularidad na nakikita na hindi maipaliwanag, susuportahan. Ay, hindi naman po ganun ang gobyerno. Mali po kayo doon, Marcoleta. Ano? Abogado ka pa niyan, ha? Unless na lang kung ang tingin mo talaga sa mga DDS, mga bopols, na mapapaniwala mo diyan sa sinasabi mo. Hindi porket na, nagkapangakuan, unity tayo, pagkakaisa tayo, nakitaan kayo ng butas na gumagawa kayo ng mga irregularidad. Gusto nyo, unity pa din? Hindi. Ang gobyerno sa tama Diba? Sa tama ang gobyerno. Kaya babaklasan talaga kayo. Kaya, pinapasigaw ang impeachment. Bakit ba kayo nagagalit sa akin? No? Nakikita lang naman natin yung sigaw ng sambayan ng Pilipino, impeachment Hypocrisy. Nagpapanggap. Nagbabalat kayo. Sino? Kayo. Di ba mga kababayan, mga nagbabalat kayo na mga DDS, na mga Duterte. Bakit to? Biruin mo ang dating Pangulong Duterte. Naku, magagalit tong mga to. Pag sinabi ko bang malakas ma-make news o mag-fake news ang dating Pangulo, magagalit ang mga DDS. Natural, Mark. Sabihan mo ba naman ng fake news yung idol nila Fake news, mga boss.
Mahilig magpakalat ng fake news ang dating Pangulo. Yung pagsigaw niya, nung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ang Pangulo natin, nasa ng ebidensya? Wala. Ang PIDEA, ang PNP, ano sabi? Wala po kaming listahan ng Pangulo ngayon na gumagamit ng illegal na ng pinagbabawal na gamot. O di fake news, 'di ba? Mga nagbabalat kayo ang mga Duterte na wala silang sala, na ipinapasa nila sa ibang tao yung sala. O yan ang tunay na pagbabalat kayo, Marcoleta. Di ba, mga boss? O. Kumusta na dyan? Galit pa kayo, mga DDS? Uy, sabi ni Nelson, buwang ka na vlogger. Uy, si Raulo, hindi ako buwang. Yung vice presidente, yun ang may pagkabuwang. Sa tingin ko, ha? Biruin mo ba naman kung ano-ano sabihin nung vice presidente? O, kesa huhukay ng bangkay, itatapon sa West Philippine Sea. Normal na tao pa ba yun? Tapos keso, sinabi in public, sabihin nyo, ipapategi ko si Marcos, si ano, si First Lady, at si Martin Romualdez. Oh, di ba yun yung may pagkasaltek? Oh, tapos sasabihin niya ako buwang.